Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talata 11 hanggang 12. Ang sabi po dito, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa natin mga kapatid, ito ay pagpapakita at pagpapahayag na darating ang araw na ang lahat ng tao ay luluhod. No, ang lahat ng nilalang ng Diyos ay luluhod at magko-confess na siya ay Diyos. At ito ay darating kapag dumating na yung paghuhukom ng ating Panginoon. At alam natin na ang bawat isa ay magbibigay sulit sa lahat ng ating ginawa, kung paano tayo namuhay sa mundong ito, paano tayo naglingkod, kamusta yung relasyon natin sa Panginoon, tayo ba ay nagbalik loob sa Kanya, tayo ba ay sumunod sa Kanyang kalooban, tayo ba ay naglingkod. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating ginawa ay magbibigay sulit tayo sa Kanya. Lahat ng ginawa natin, hayag man o hindi, sa liwanag, sa dilim, lahat ng mga bagay na ito ay ipagbibigay sulit natin sa Panginoon. Kaya nga napakalaga na tayo ay habang nabubuhay sa mundong ito, tayo po ay tumatalima sa Kanyang kalooban. Pinagsisikapan natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating maisabuhay yung Kanyang pong mga salita. At mangyayari lamang yun kung tayo po ay magpapasakop at handang sumunod doon sa panuntunan, doon sa prinsipyo na itinuturo ng ating Panginoon na ating ring mababasa sa Kanyang mga salita. Kasi dito may papakita natin yung pag-ibig natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagninilay ng Kanyang salita. Pinag-aaralan natin ito kasi gusto nating malaman yung Kanyang kalooban, gusto nating malaman yung mga bagay na gusto niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. Ganun naman po talaga kapag tayo po ay nagmamahal, inaalam natin ano ba yung gusto ng taong ito, ano ba yung hindi niya gusto. Ano ba yung paborito niyang pagkain at ano yung hindi niya gustong kainin. Diba lahat ng bagay sa isang tao kapag mahal mo ay inaalam mo. Diba? Ang pinaka-purpose kasi niyon ay para siya ay matuwa. Inaalam mo kung ano yung gusto niya at inaalam mo kung ano yung hindi niya gusto. So dahil alam mo na kung ano yung hindi niya gusto, hindi mo yung gagawin. Kasi bakit? Kasi gusto mo ay matuwa siya sa'yo. So ganun din naman no, sa Panginoon. Kaya tayo nag-aaral, tayo ay nagninilay ng salita ng Panginoon, nagsusumikat sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na makasunod sa Kanyang kalooban. Kasi ito yung ito yung dapat na desire ng puso po natin. Kasi nga dahil sa mahal natin ng Panginoon. At siyempre, alam din natin na meron tayong accountability. Darating ang time na yung judgment sa bawat mananampalataya at doon kahit hindi siya mananampalataya. Ang lahat ng tao, lahat ng nilikha ng Diyos ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo ay tumatalikod sa ating mga kasalanan, tayo ay nagko-confess ng ating mga kasalanan, tinatalikuran ang mga bagay na ito, tinatanggap ang ating Panginoon sa ating buhay, sa iyong magari, sa iyong manguna. Kasi alam natin kapag ang Diyos ang naghahari sa isang tao ay nasa Kanya yung presensya ng Diyos at makikita mo sa Kanyang pamumuhay yung salita ng Diyos. Kasi alam natin darating ang time talagang haharap tayo sa Kanyang hukuman. Kaya lahat ng ginagawa natin, naitago man natin sa mundong ito, nakatakas ka man sa hukuman sa mundong ito. Pero darating ang time, hindi tayo makakatakas sa hukuman ng Diyos. Diba? Akala natin wala nakakakita sa atin, akala natin nagtagumpay tayo, akala natin na nakatakas tayo sa ating mga accountability, sa ating mga nagawang kasalanan, kasi wala namang nakaalam. Pero
nakalimutan natin na yung mga bagay na hindi nalalaman ng mga tao o ng mga hukuman sa mundo ito ay hayag sa paningin ng Diyos. Kaya nga sabi dito, darating, ipinangangako pa ng ating Panginoon na ang lahat ng tuhod ay luluhod at ang mga dila ay magpupuri sa Diyos. Kasi darating kapag yung judgment kasi, lahat talaga luluhod, kikilalaning siyang Diyos. Kasi lahat haharap na sa hukuman ng Panginoon, mananampalataya at hindi mananampalataya. Hindi na dyan wala nang halaga dyan yung kapangyarihan mo, yung posisyon mo nang tayo pa ay nabubuhay sa mundong ito. Hindi dito nakamalaga na yung kayamanan mo, mayaman ka man, mahirap ka man, professional ka man o hindi ka professional, kilala ka man o hindi na dito mahalaga sa time na ito, mga kapatid. Sa pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, talagang kikilalanin mo na siyang Diyos. Diba? Makikita mo ang mga taong nakagagawa ng mga kasalanan, no? Mga taong nanakit ng kapwa, nagnakaw, umatay, o ano pa man yung kasamaang ginawa niya sa kapwa niya. Makikita mo kapag na-corner na yan, kapag napatunayan nagkasala yan, no? Kahit anong yabang yan, bigla lang yan magpapakumbat, hihingi ng tawad. Kasi bakit? Kasi natatakot ang tao na maparusahan sa hukuman. Di ba? Kaya talagang aaminin niya yan, no? Maghihingi ng tawad. Kasi nga takot siya sa parusa na kanyang kakaharapin dahil sa kanyang ginawa. Yan ay sa hukuman pa lang yan. Sa mundong ito, how much more? Ito mga kapatid, haharap tayo sa Panginoon. At dito, wala na, no? Kahit magpakumbaba ka pa, kahit magsisi ka pa ng kasalanan mo, wala na No, wala nang magagawa, wala na rin saysay. Yung hingi natin ng tawad, wala na rin saysay. Yung pag-acknowledge natin na siya ang Diyos. Kasi bakit? Kasi ano na yun, final judgment na yun Haharap na tayo sa Panginoon. At lilitisin na ang lahat ng ating mga pinagagagawa. Kaya hindi ibig sabihin na naglingkod tayo sa Panginoon, okay na. No? Kasi kahit ang sabi nga ng Bible, Lord, nangaral kami, nagpalayas kami ng masamang espiritu sa pangalan mo. Diba? Pero sabi, hindi ko kayo kilala dahil kayo mapagawa ng masama. So, ibig sabihin, kasi hindi nila ipinamuhay yung salita ng Diyos. Diba? Nasa kabila na sila ay naglilingkod, sa kabila na sila ay nag-aaral, nagninilay ng salita ng Diyos, napupuno ng karunungan, kaalaman ng kanilang mga kaisipan tungkol sa salita ng Diyos. Pero ang problema, hindi naman nila isinasabuhay. Diba? Minsan, yun ang doon yung masyado tayong kumpiyansa ba, no? Na dahil ay naglilingkod na ako sa Panginoon, sigurado na. Diba? Kaya nga, kahit si San Pablo no? Dapat pagsumikapan niyo pa rin. Kahit sabi mong ligtas ka na pababayaan mo na lang, di ba? Kailangan mo pa rin, napakalaga pa rin talaga mga kapatid na yung pagsasabuhay Minsan yung masyado tayong complacent ba? Na baka akala mo yung liwanag na dala mo, kadiliman pala, yung sabi ni Jesus, di ba? Yung akala mo pinaniniwalaan mong tama, yung pala mali, di ba? Pero ako naniniwala na kapag ang tao ay isinabuhay niya yung salita ng Diyos, dumating man yung judgment ng Diyos o hindi man tayo abutin ng judgment ng Diyos o pagdating ng Panginoon, kasi matay na tayo, nawala na tayo sa mundong ito, panatag pa rin yung puso natin, no? Na may nandoon ka sa magandang kalagayan. Kasi bakit? Kasi nagtiwala tayo sa Kanya namuhay tayo sa Kanyang mga salita. At ito yung nagiging problema minsan ng ibang mananampalataya, yung masyadong kumpiyansa ba? Yung confidence natin dapat na kay Lord. Diba? Huwag yung sa sarili natin. Yung confidence natin, yung tiwala natin, nasa Diyos. Hindi nasa atin. Diba? Mamaya, masyadong kumpiyansa sa sarili mo. Diba? Tapos bandang huli. Minsan may mga tao minsan, dinajudge nila yung kapwa nila. No?
na ang mga taon to, hindi to maliligtas. No? Maraming mga judgmental din mga Kristiyano. Eh. Diba? Parang tingin nila sa ibang mananampalataya, hindi maliligtas. Which is, hindi tayo yung magsasabi niyan kung ang isang tao maliligtas o hindi. Kasi bakit ang Diyos lang ang may kakayanan para iligtas ang tao. No? Yung biyaya ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin ay yung taong to, hindi to maliligtas. Ako, nangangaral ako ng salita ng Diyos. So ako, sigurado ako, maliligtas ako. No? Tapos i-judge mo yung kapwa mo. Diba? Baka magulat ka bandang uli. Yung taong ginajudge mo na hindi mapupunta sa langit, baka ikaw pa yung naiwanan, di ba? Kaya nga sinasabi ko minsan sa mga taong nagsasabi ng ganyan, kita-kita na lang tayo sa finals, di ba? Kita-kita na lang tayo sa final, di ba? Finals, ganun talaga eh. Hindi natin pwede kasi i-judge yung tao about sa kaligtasan. Di ba? Kasi iba yung pamamaraan ng Diyos, pamamaraan din natin. Di ba? Kung gusto ng Diyos na iligtas yan, wala kang magagawa dyan. Kasi lahat naman tayo ay nakadepende sa biyaya ng Diyos. Di ba? Nakadepende lang tayo sa biyaya ng Diyos. Ang magagawa na lang natin is yung sinasabi ng salita ng Diyos. Isabuhay natin yung kanyang mga salita. Kung tayo namumuhay sa salita ng Diyos at susunod sa Kanya, sabi doon, makikilala ninyo katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. At magpapakita nito na ang Diyos ay sumasa atin. Kasi bakit? Kasi sinasabuhay natin yung kanyang salita. Kaya sabi niya doon, lahat ng tuhod, luluhod, lahat ng labi, magpupuri. Kaya lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Diba? May mga tao, kahit anong sigaw mo pa na si Kristo, Diyos, diba? Kahit magpakumbaba ka pa, ano pa yung gawin mo, wala na eh. Sayang na eh. Kasi bakit? Kasi nandun na tayo sa hukuman ng Diyos eh. Di ba? Iahayag na yung lahat ng ating ginawa. Sa pagdating kaya ng Panginoon, handa tayo sa pagharap sa Kanya. Tayo ihaharap sa Kanyang paghuhukom. Sabi nga dun sa kanta, ilan na ba ang iyong natulungan? Ilan na ba ang naligtas? Dahil tayo ay nagpagamit sa Panginoon. Ilan na ba yung mga kaluluwa, yung mga taong naibalik natin sa Panginoon? No, baka mamaya mas marami pa yung nawala. Baka mas marami pa yung nadismaya. Mas marami pa yung lumayo sa Diyos nang dahil sa atin kaysa doon sa mga nadala natin sa Panginoon. Di ba? Mamaya sasabihin mo, Lord, naka 100, no? 100 na tao yung naibalik ko sa paanan mo, Panginoon. Pero yung lumayo naman sa Diyos dahil sa iyo, di ba? Yung tumigil sa paglilingkod na dismaya sa paglilingkod sa Panginoon, sinabi mo 100 yung naibalik mo, tapos yung nawala naman ay nasa 200, ano ba yan, nasa 500, di ba? Wala rin. Kaya nga dapat nagiging blessing tayo, naging pagpapala tayo. Huwag tayong magiging katisuran ng ating mga kapatid. Kaya kung babasahin natin dito, lalo na yung mga mahihina pa sa pananampalataya, huwag tayong masyadong perfectionist. No, alam mo na, bago pa lang yan sa pananampalataya, masyado kang stricto. Na gusto mo, magbago na agad ang buhay niyan. Minsan, marami nga, 20, 30 years, 40 years, tumanda na nga lang sa paglilingkod. Wala pa rin pinagkatandaan. Di ba? Hindi pa rin nagbabago buhay. Di ba? Marami ka pa rin makikita mga hindi magandang ginagawa, mga hindi magandang sinasabi. Tapos expect mo yung isang tao na bago pa lang sa pananampalataya, pupukpukin mo na, di ba? Talagang i-strictuhan mo na. So, siyempre, ini-encourage pa lang yan Kung sano pa yung kakasibol pa lang ng binhing na itanim sa puso nila, di ba? Yung salita ng Diyos. Yung ugat niyan, hindi pa talaga hindi pa talaga mature yung ugat niyan. Malambot pa yan. No? Kaya pag malambot pa yung ugat niyan, malaki pa yung chance niya na mabuwal o malanta, di ba? Hindi mabuhay. Kaya siyempre tayo, dahil matagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, tayo yung dapat umaalalay sa kanila. Di ba? Tinutulungan natin sila kung paano sila tumatag sa pananampalataya sa Diyos. Di ba? Paano ma-improve yung kanilang mga gifts, yung skill nila, kung paano sila match sa more na magagamit ng Panginoon. Nagiging blessing tayo, nagiging pagpapala tayo sa kanila.
No, hindi tayo yung nagiging sanhi ng kanilang ng kanilang panghihina sa pananampalataya o kaya paglayo sa Panginoon. Kasi yung mga taong yan, pananagutan din natin yan sa Diyos. Di ba? Pananagutan din natin yan sa Diyos eh. Sabi niya, ilan na ba ang yung tinulungan? Ilan na ba ang naligtas? Sabi ng kanta. Yun dapat yung yung maging desire ng puso natin. Kasi alam natin lahat ng tao ay haharap sa pag-upo ng Panginoon. Pwede yung mga anak natin, magulang natin, di ba? Lahat eh. Isa dyan, sila. Mga relatives natin, mga tao sa paligid natin. Sabi doon, ano ba yung ginawa natin? Di ba? Huwag tayo makakatulad dun sa mayaman at si Lazaro, sabi ng mayaman, na gusto niya sanang bumalik sa lupa o kaya padala si Lazaro para pagsabihan yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kamag-anak na nandiyan naman tayo. Kaya nga tayo yung unang tinawag ng Panginoon sa loob ng tahanan natin. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo yung gamitin para sa kanila. Minsan, ang gusto natin, ibang tao, yung gamitin ng Diyos sa loob ng tahanan natin. Ano yung ginagawa natin? Kasi nahihirapan tayo minsan mag-penetrate sa loob ng ating tahanan kasi tayo mismo rin pasaway din. Di ba? Hindi rin nakikitaan ng kabanalan kasi masyado nakabasa lang tayo ng Bible, naturuan lang tayong konti, parang yung pamilya na natin dahil hindi natin kapanalig o kaya iba yung pangunawa na sa atin, judgmental agad tayo, di ba? So hindi natin madala-dala sila. Pananagutan pa rin natin yan sa Panginoon eh. Kasi lahat ng tao na na-encounter natin sa buhay natin, pinadala yan ng Diyos kasi may purpose ang Panginoon, gamitin niya tayo para sa kanila. Di ba? Minsan nahinihintay natin ibang tao. Anong ginagawa natin? Di ba? So dito mga kapatid, sikapin natin sa biyaya ng Diyos na sa buhay yung kanya pong mga salita. Sikapin natin na makasunod sa kanyang kalooban. Sikapin natin na maraming tao yung madala natin sa pananampalataya pabalik sa Panginoon. Kasi kung yan ang desire ng puso natin, ay alam natin na hindi masasayang yung lahat ng pagpapagal natin kung ginagawa natin ito para sa Panginoon. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.